Naghain ng reklamo ang grupo ng mga doktor, abogado at health advocates laban kay Executive Secretary Ralph Recto kaugnay sa iligal na paglipat ng pondo ng PhilHealth noong nakaraang taon. Para sa update, magbabalita live mula sa Office of the Ombudsman, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, ano ang sinampang reklamo? Angela, kasong graft, plunder at technical malversation. Ayan ang mga kasong inireklamo laban kay dating Finance Chief at ng Executive Secretary Ralph Recto at sa dating Presidente at CEO ng PhilHealth dahil sa paglipat ng bilyong pisong pondo ng PhilHealth. Sa 33 pahina ng mga dokumento ay dinetalye ng mga grupo ng doktor at abogado ang reklamo kaugnay sa iligal na paglipat ng 60 billion pesos na umano'y reserve funds ng PhilHealth o ang Philippine Health Insurance Corporation noong 2024. Ayon sa isa sa complainant sa si Attorney Rodel Taton, bagaman walang binanggit na liability ang desisyon ng Korte Suprema laban kay Recto at in good faith ang paglilipat ng pondo, ito pa rin daw ay maituturing na gross inexcusable negligence. Imbis daw kasi na gamitin ang pondo para sa pagtaas ng investment ng PhilHealth, pagpapahusay ng mga benepisyo at pagpapababa ng kontribusyon, inilipat daw ito at ginawang pondo para sa program at unappropriated projects na posibleng para lamang daw sa interes ng iilan at gayon din ang paggamit sa mga ito sa korupsyon. Matatandaan na Disyembre noong nakaraang taon, unanimously na ipinag-utos ng Korte Suprema ang pagbabalik ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth na naunang nailipat sa National Treasury. Gayon din ang pagpapawalang bisa ng Special Provisions number 1 ng 2024 General Appropriations Act. Gayon din ang Finance Circular number 003-2024 na inilabas na may pag-aabuso sa desisyon na katumbas ng kawalan o kalabisan ng jurisdiction nito. At ang paglipat ng pondo ng PhilHealth na paglabag daw sa Section 11 ng Universal Healthcare Act. Angela, hindi ito ang unang reklamo laban sa mga opisyal kay Recto at kay Ledesma kaugnay ng paglilipat ng bilyong pisong pondo ng PhilHealth. Pero ayon kay Recto, iginagalang niya ang kalayaan ng sinumang individual o mga grupo na gamitin ang mga legal na pamamaraan upang panagutin ang sinumang may kamalian sa ating pamahalaan. Pero sinundan ito ng kanyang paggiit ng kanyang kawalang kasalanan dito sa paglilipat ng pondo at Korte Suprema na daw mismo ang nagsabi na in good faith ang paglilipat ng pondo na ito. At ayon pa sa kanya, ibinalik at dinagdagan pangaraw ang pondo para sa PhilHealth upang mas mapagsilbihan ang ating mga kababayan. Angela. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.